Sa mga pagkukulang na nagawa, Panginoon, upang sa aming pong paglapit sa iyo ay maging karapat-dapat kami, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa buhay, sa kalakasan, sa magandang kalusugan na iyong pinahirap sa bawat isa sa amin sa oras na ito, sa araw na ito. Magamit nawa ang buhay na ito, Panginoon, sa pagbabalik ng aming mga pagsamba at pagpupuli sa iyo. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba sa iyong harapan, Panginoon, maging mapangusap niyo sa iyo, Panginoon, upang maibalik namin sa iyo ang nararapat na pasasalamat at pagsamba sa iyo ng Panginoon. Samahan mo kami sa aming pagsambang ito na gagawin at pangunahan mo ang bawat isang Panginoon na tayo sa hati. Most especially, ang iyong salita na mahayag sa araw na ito, Panginoon. Open our hearts, our minds, Panginoon, upang at tulungan kami na ma-focus ang aming pagkusipan sa iyo lamang, Panginoon. Because this is your day, Panginoon. Maraming salamat po. Pinapalitan namin sa iyo ang kataas ng pagkulit magsamba sa makapamilyang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang magandang panahon at buhay at kalakasan ng patuloy na pinagkakaroon sa ating ng Panginoon. Kaya naman, tayo po lahat ay tumayo at walang dahilan upang papurihan natin ang ating Panginoon sa patuloy. Sabi nga sa Psalms 145, 1 hanggang 3, I will exalt you, my God and you. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can comprehend. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy is the Lord in whom we have the victory. He gave us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you love in our lives. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you love in our lives.
Sa'yo namin ibinibigay ang ng buong puso ang mga awitin na ito, Panginoon. Bilang mo salamat, pagkat ito ay napunta ng kaligtasan sa bawat isa. Kaya, buong puso ko tayo ulit sa Panginoon.
Jesus, I love you. I will sing forever, Lord. Sing, Panginoon. Tuloy na, Panginoon, na natin sa mga Panginoon. I love you, Panginoon. I love you, Lord. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, how beautiful in all Amen and amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Patuloy sa ating music ministers. Kaya ang Diyos ay tuloy na yung pinangunahan. Okay. Medyo pagod pa, ha? Kasama natin kahapon, Friday night. Spiritual yan. Alam naman natin na. Pero napaka-blessed and grateful mga ganun gawain ng especially mga first time na gawin. No? Last Friday and yesterday, we praise God for the success of the first minister servants, team building, and grateful na rin. It's a form of resting. The rest that we need was not previous natin. It's about rest to God, or God's rest. So we need to rest always before God, not only our spirit, but also our flesh. And it's a reward time also with the faithful brethren, ministers sa ating church, sa ating mga coordinators, sa ating mga music ministers, sa ating mga teachers, okay? At iba pa, yung mga department na gawa, magagawan pa. Yan ang prayer ko natin. Na lahat ng miyembro ay naglilingkod sa Panginoon sa kakayahan nila, sa para sa kanyang spiritual gift or gifts or giftings. Kasi sabi nga ni Charles Ryan that every Christian is a minister or servant. So walang bench player about sa basketball. Lahat gamit. Lahat importante
gumagawa para sa kanila ng Panginoon. Amen? So, pray natin yan. So, praise be to God. At hindi makakalimutan yung gawain na yun. At dalangin natin next year or every 2 years, or pray natin especially every year. We'll be having actually church workers. Diba natataon lang yan? Ang October po ay nasasabihin ko niya, pero mas natin workers appreciation month. Workers appreciation month. Na talagang for the glory of God, kailangan natin encourage, motivate. Kasi iba yung level ko, itong principio ng unang ko. Iba ang levels ng trials, testings, problems, marating sa mga naglilingkod sa Panginoon. And that's with common believers na hindi pa naglilingkod, hindi pa ready na naglilingkod sa Panginoon. Kaya we need to encourage everyone, each and every one of us to continue serving the Lord our God, the living God. Okay? Not because of to be saved, but to work out our salvation in view of God's return and God's rewards. With S. Yesterday, ating topic, inaano natin yung mga heaven's rewards or promise. And I do believe the true servants, disciples, believers of God will receive that one only, no? At least 2 or more crowns. 2 or more crowns. So, ready to that? At sa Diyos ang lahat ng kapulihan. Okay, so this is the last passage in chapter 4. 3 verses, but so huge or this napakalawak ang ng kanyang lesson na makukuha ko natin. You're really makakaambing part 2 hanggang ng part 2. Kasi meron tayo pang communion or Lord's Supper communion. Okay na ba yung Peter? Okay, test. Madami isa dyan. Para sabihin ko ngayon. So, our great high priest in daily life. We need a great high priest, which is the Lord and Savior Jesus Christ. Our Lord and Savior Jesus Christ. Every day of our lives, without natin. Otherwise, mawala tayo sa presensya ng Panginoon. Ang ating pong dakilang mataas na pare o sacerdote sa pang-araw-araw ng buhay. Kaya gusto ko ang ating everyday life, no? With our great high priest, our Lord Jesus Christ. So, may isang kwento, isang nurse, bago tayo tumunod yan, na kung saan lagi siyang naka-encounter na dying person, dying patient. At talagang nalulungkot siyang lubha kapag dumadating na sa puntong nasa bingka ng kamakayan na lalagutan na ng hindi mga experience din ng imahan. Pagmat, napahirap ang aming parents, yun ang sinabi sa aming presensya, especially ang aming tatay. Pero, dahil pa man, patuloy pa rin yung nurse na yun, na namin, ang loobin ng Panginoon, na bigyan ng kanyang panalangin, na bigyan pa ng another chance to live. It's God's will
always in God's hand and will ang lahat ng ating ibigulog sa Kanya. Ang lahat ng ating whatever happens, whatever circumstances we might encounter, it's always in God's will, in God's plan. But kwento na yun, hindi nangyari ang kanyang panalangin. Ganun pa man, she continued trusting the one who is there, nasa taas. Sa atin naman, the one who is our great high priest. Yung nag-intercede para sa atin, namamagitan para sa atin. God, His Christ in the right hand, throne of God, means all authority is upon Him, given to Him. Kaya we can directly come to God through Him, through Jesus Christ. We don't need any mediator, human mediator here on earth. And kagandahan po. Malala nyo, si Jesus Cristo ay malagutan ng hininga. Nalagutin yung taging. No? Nag-separate between Holy of Holies and the worshipers, people, worshipers. It means the people, the worshipers of God can directly come to Him in His holy presence. Yan yung theological principle doon. Kaya we don't need anything, any ceremonials or whatsoever. Just only a heart of prayer. At ang layo ng Diyos ay isang panalangin lamang kung tunay ka sa Kanya. Ikaw ay nagsising tunay ay iyong mga kasalanan, humingi ka ng kapatawaran, ay hindi mo kayang bayaran ito. Sapagkat sa harapan ng Panginoon, lahat tayo ay basahin lamang, walang nakako sa Kanya. Kaluwalhatian. Kaya humamig ka sa iyong kasalanan. At tinanggap mo siya bilang yung Panginoon ng pagkas. Balik ka na pananalig. By faith alone. No? Through Christ alone. So, yan na. If you ever feel weak, may lalalaman ka nangihina, na-tempt, o tempted na-tempt na, past tense, forsaken, nabaliwala, nakalimutan, or natatakot, tama pa, nahuhulihanan. This passage offers a profound message. Ano po yun? That our high priest, by the way, context niya, the Old Testament time, ang mga high priest po, of course, chief priest din po yan, siya po yung pinaka-pangulo, mga pari, at siya lamang po ang binigyan ng otoridad na pumasok sa Holy Holies. Okay? Walang iba. Sa yung namamagitan sa mga Israelita at nag-o-offer ng kailang mga offerings. Marami silang karing offering. Peace offering, sin offering, and other offerings. Pero, praise be to God, just only a man, no? In the form of man, a God, in the form of God, in the form of man, who give for us, para tayo ay makadirect sa banal na Diyos, kanyang kamanagman. That our heart is not distant, hindi malayo, or hindi iba. He is fully able. Makagagawa siya. Sabi nga sa Ephesians 3:20, siya lang makagawa ng higit kaysa lahat ng mga natin hiningin at isipin. He is fully able to sympathize. Sympathize. Ano yung nararanasan natin, nararamdaman natin, pinagdadaanan natin. Sympathize us. And He opens access to God's presence. And so we may receive the help we need. Siya lamang tunay po matulong sa atin, mga kapatid, kaibigan. So, tingnan po natin itong mga talakang ito. At what this means and how it transforms our everyday
living. So, because Jesus Christ, these are my proposition. Paano pala? Paano bakas? Christ, our great sympathetic and empathetic man. Empathize din po siya and gracious high priest. We have the confidence to hold fast. Sabihin, malakas ang ating loob na panghawakan ang kanyang mga pangako at katotohanan. Pag sabihin, hold fast mo, kumakapit ka. Sabi kumakata, kapit lang. Huwag kang bibitaw. Ano ba tayo? To our confession. Ano confession? Confession of our faith. Yung ating panindigan, yung ating pagpapahayag ng ating pananampalataya. And draw near to the throne of grace. Handa natin yung Exodus 8. It is by grace we have been saved. Through faith. It is not by our own good works. It is a gift of God. Obtaining mercy, makuha ang habag at grasya ng Diyos sa mga panahon ng ating pangangailangan. Diba? Yan ang napakagandang o isa sa napakagandang pangako ng Diyos. Sa lahat ng ating pangailangan, nahiyan siya. Handang tumamay, handang tumulong. Kaya na, let's reflect on this statement. So what does it mean that Jesus is our great high priest? Ito yung tignan po namin na masasagot po sa ating ng Panginoon through this message. So anong ibig sabihin na si Jesus ay ang ating dakilang saserdote? Pari, mataas na pari. How does His sympathy with our weaknesses gives us comfort and strength? Paano tayo mapapalakas o pinapalakas at pinapakalma? Lalo sa panahon ng matinding pagsubok. Kailangan pa tayo uminom ng anti-depression, ng pampakalma, at ng kanyang pakiraman sa ating mga kahinaan. Every one of us has weakness or weaknesses. Now we need the strength that comes from the Lord. Ayan, Philippians 4:13, simple yung I can do all things through Christ which strengthens me. Yan po ang pasok na talata sa ating mapintaraan ng pagsubok. Kasi minsan ginagamit na sa mga sports para manalo. Maging champion. Hindi po out of context po yun. And lastly, what difference does it make to come boldly? Hindi ko tayo lalapit sa Panginoon na hubad. Nakahubad ang ating mga puso. Yan. Pero hindi po yung kundi confident. Hindi na. Walang agam-agam to the throne of grace. And how do we experience mercy and grace practically in every day of our lives? Then the Bible teaches the practical lessons in every day of our lives. So, verse 14. Therefore, since we have great high priest who has passed through, parang sa DPWX may percentage to pass through. Ano di ba yung mga Senate hearing at Congress hearing? May parang 6% daw bayad sa pass through. Grabe. Pero sa Panginoon, libre, walang bayad kapag binayaran na ng ating Panginoon dun sa Apostol at Bayan. Ang kailangan kulang natin ay magtiwala at pumasok sa kanyang trono. The heavens, Jesus the Son of God, let's hold firmly, hold fast, panghawakan natin matatag, matipay. Nakapit lang mga kapatid, huwag bibitaw. Huwag kang bibitaw. Pagkat ang ating Diyos, actually, kumakapit tayo pero ang Diyos, masigit na nakakapit sa atin. Ano yung kapitan ng hawakan ng mga Boy Scout? Ganun, di ba?
Hindi tayo binitawan ng Panginoon. Sapagkat pinangako na niya, ang sino man binigay sa kanya ng kanyang ama, ay walang sino man makaaagaw. Ha? Sa Garden of Gethsemane. Kaya nga, tanda natin, magpakatapat tayo mga kapatid sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang punong pari o sacerdote na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Praise be to God. So, kaya nga, what it means about the word great high priest. Yan po ay mula sa Grego, salitang Grego ng megas archierus. 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 It means Lord's Supreme Majesty. Kaya nga yung nagkatawag ng mega church. Tayo naman, mega din naman. Mega sardines church. Malit na kasi tayo. Pero walang maliit sa Panginoon. Pumalak naman ang ating pananampalataya. Okay? Saan nagsisimula ang Panginoon? Mega? Diba sa mini-mega? Sa maliit lang. Parang paano din yan? Gift. Nagsimula sa isa, maliit lang. O kahit patuloy, nagpapadami sa Panginoon. Palalawin din ng Diyos. Paano gawain niya rin sa atin? So, makita natin dito mga kapatid, this just increase is one of the unique superiority is not earthly nor temporal. Not temporal. Kaya tingnan po natin, the first principle, makita po natin dyan is the identity of our high priest. The identity, ang pagkakinanlan ng ating dakilang sacerdote. So, kaya kailangan po lang natin kilalanin siya. Hindi pwedeng tama na tayo ay Kristiyano and then afterwards, that's it. Napag-aralan namin sa aming harvesters, discipleship, intentional discipleship. The cause of professing Christians na sa una ay masipag, masiglasig, at feeling na feeling, kahit man sa mga feelings, no? Yun na, hindi tunay na nagpaturo sa Diyos through His people. Hindi nagpa-disciple. Okay naman, nag-aaral, nagbabasa, kaya mali ang kanyang motibo. Okay? Kaya, dapat tama ang ating motibo. Kaya yung kahapon din, natutunan namin kung paano ang tamang motibo sa paglilingkod sa tunay na Diyos. Otherwise, naglilingkod ka sa hindi tunay na Diyos kung mali ang iyong motibo. So, first, to know the help we can receive, we must understand who serves as our high priest. If we know the identity of our high priest, we will know the help we can receive. Malalaman natin ang tulong ng mga natanggap natin sa Panginoon, sa Diyos. At maunawaan natin kung sino ang naglilingkod para sa atin. Hindi rin pa tayo. Kasi nga siya yung mamamagitan sa atin. Sasabihin niya sa kanyang Ama, yan ay iyong anak. I-defend ganyan sa kanyang ama. So, dala natin, yung ating high priest na si Yesu Cristo is, He has passed through the heavens. He ascended. Bago dumating, bago niya sinabi, go and make disciples of all nations. Hindi po niya ang mga natitira niya mga alagad, kasi po mga 500. And then before He ascended to heaven, He said, preach and go and make disciples of all nations, baptizing them in the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey all that I have commanded. So under this
no? The Old Testament, Old Covenant, earthly priests entered once a year in the most holy place. In context ng high priest, kung bakit may high priest, may point sa temple, mula sa tabernacle. But it is under strict limitations and ritual purity. Kaya nga, pag pumasok yung high priest na ito, may tali sa baywang. Kasi once na may kasalanan sa katiting lang, mamamatay siya doon sa kabalang-balang presensya ng Diyos sa loob na yun. Kasi pag namatay yun, siyempre mamamaho yun. So, kailangan siyang hilahin kaya may tali. Ha? Kids, panahal ha? Na tinatalihan siya dito. Okay? Pero ang ating Panginoon, tinapos na yan, ganyang rituals na yan. Kaya wala tayong kailangan gawin natin ito, kailangan ganyan, mga ceremonias, no? Para makapasok sa throne ng Diyos. O kaya naman, magkasal ka ng 10 ganito, 10 ganyan, o tapos may hawak ka pang mga bilog-bilog, no? Wala na pong gano'n. There's only a heart of a servant. Yan, alam natin. That grow near to the Lord Jesus Christ in prayer, in His presence. Okay. So, theologically, the effectiveness of our Christian faith depends on the true heavenly ministry of Christ. Kaya, yung ating pong ministry ay hindi natin talaga pagmamalakihan na tayo, wala tayo, hindi magagawa yan. Kung wala tayo, hindi natin mapapangunahan yan. No. Kahit kailan, kahit wala mo tayo, mamuna ang Diyos, lalago ang simbahan, lalago ang kanyang gawain. No? Kaya wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Ang kailangan lang natin, magpatuloy at itiwala sa Kanya na siya ang nanguna. Siya ang gumagawa. Sumusunod lang tayo sa Kanyang liburan. Okay? Kasi para maalis natin yung pananaw na tayo nag-lead, tayo, even me, I'm not pinakulize to my strength leading this congregation. But without that, wala mo. So, ganun mo na ang ating decision. So, kaya, secondly, He is Jesus, the Son of God. Tanda po natin, siya, bagamat siya ay nakatawang tao, siya po ay Diyos. Siya po ang second person in the Trinity. He is fully divine and human. Yan po yung doctrine ng hypostatic union. Hindi po half-half. Hindi kalahati. 100% divine. May deity siya. May Diyos. Siya 100% human o tao. Kasi kung hindi ka na susupot siya dyan eh. No? Hindi na siya ipapanganak. Hindi sila mag-virgin. Kaya nyo rin yun. So, kaya this text, no, sabi diyan, Jesus, the Son of God, asserts both His human nature. The name Jesus, namin natin Jesus, name above every name. And His divine nature, Son of God. There's a deity on Him that only a God-man can be our perfect mediator. Wala pong iba. We are just an instrument. Even the pastors, the leaders, they are not mediators towards God. Only Jesus Christ. They're just stewards. So, this incarnation is foundational. God became man in order to represent us, to suffer for us, to intercede for us. So without His deity, kung pagiging Diyos, His sacrifice would be insufficient. Hindi sapat. Without His humanity, He could not sympathize. Kaya pala, itong tao ang Diyos. No? Para
maranasan niya pag yung tao, naranasan ng tao, to the extent ng kung tayo nasa place ni Jesus Christ, kung sa inarito, hindi na tayo mabot sa krus ng Kalbaryo eh. Bumigay na tayo. Doon pa lamang sa pagbugbog sa kanya. Doon pa lamang bago bugbugin. Despise. Inalimura, binuraan, pinutya. Anong sa atin? Siguro tayo, lalaban tayo eh. Tama? Sabi ko, saktan mo na ang katawan, huwag lang ang ating feelings, ating emosyon. Mas maging sakit daw yun. Pero lahat ng sakit, hirap, ay naranasan ng ating Panginoon. Even gutom, ay mga nagdududa o nawawala ng tiwala sa Panginoon dahil wala nang laman ng sikmura. Naranasan niya ng Panginoon, hindi kumain. Gutom. Kaya, it is by faith talaga tayo ang sabihin. Kaya theologically, true Christian assurance comes from knowing Christ is not only our friend and example, but God Himself interacting with us. Our salvation depends on that, not on our knowledge whatsoever. And thirdly, He is Jesus. This exalted priesthood gives us a confession to hold fast. Ano yung confession na pinakita sa atin ng Diyos, Bigyan Kristo, na siya ang tunay na Diyos. Siya lamang ang daan, katotohanan, ang buhay. Siya lamang 100% man, 100% God. Kasi the rest of the gods of this earth all died, still in tomb. They didn't resurrected. Only Jesus Christ. So because of who He is, lagi natin itong tatandaan ng kapatid, as we come to the Lord, always because of who He is, not because of what He is. Okay? We have confidence to proclaim and persist in our faith. The confession is not just mental assent. Hindi natin pagmamalaki ang ating mga mentality. No? But living in faith. The confession is our public and private commitment to Christ. Like this, we are here. It is our public commitment to Christ. It involves belief, trust, acknowledgement, even amid suffering. Holding fast implies perseverance. Kaya lagi tayong kumapit sa Panginoon dahil hindi tayo exempted sa mga trials and suffering. Otherwise, hindi ka tatagal, hindi ka mag-endure sa faith, mga kapatid, mga kandidato kapatid, kaibigan ka lang. Theologically, our confession or faith must be active, especially under pressure. It is not passive. Parang daan lang. Parang sa pagbabasa ng Biblia lang, no? Hindi, sa sunod na akong pagbabasa, busy pa ako. Hanggang sa puro busy, wala na, pagbabasa ko. Hindi passive. Hanggang sa ma-realize mo na, ang dahil mo sa Panginoon, babagsak ka na, slide ka na. No? Kaya natutunan namin ako, like God's building. No? God's building. Dumaan man ng earthquake, magbahag language ka na. No? Parang yung sa Taiwan Tower ng kasi mapasok po kami doon. Kaya pala hindi pa namin dumadon lang kung mag-headboard kayo. Ang baan. Meron siyang nasa loob ng malaking bilo na nag-hold sa building. Kaya nung nag-earthquake, pansin niya, 7.1 bilo. No? Ang tawag? Ha? Hindi. Bukod mo sa ilalim, meron pa siyang malaking bilog sa loob. Ha? Kaya din siya babaksa. Dahil ang technology. Sabi na, kahit hanggang 10. Magnitude 10. So, ganun din po tayo mga kapatid. Kapag ang ating foundation is Christ,
ang ating pananaw ay tama, hindi tayo babagsak sa mga pagsubok kahit ang napakabigat na. Severe trials. Secondly, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things that has been done, yet without sin. Ilang beses tinempt si Jesus Christ? Ano yun? John chapter 4? 3 times. 3 times. Alam natin, si Satan, theologian niya. Kaya lang, pinitwish na yung theology. Yung salita ng Panginoon. Kaya, mag-aaral ka, kapatid. Yung salita ng Panginoon, magpaturo ka. Huwag lang basa. Namatay na yung pinuno niya ng basa. Basa! Kasi kailangan natin mag-aral, hindi lang magbasa. Kaya magpaturo ka para malaman mo ang tunay na katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya sa atin. So, secondly, Jesus is not someone who is made to feel or understand our weaknesses. His sympathy with our weaknesses. He sympathizes us with our weaknesses. Sino dito ang walang weaknesses? O weakness na lang? Hindi rin ikaw walang kahinaan. Matatag. Kahit dumating pa ang temptasyon, hindi ako madadarang. Kahit kumanta pa, si Eva Eugenio ng Otokso, layuan mo ako. Hindi ako ma-apektuhan. Ikaw nga, the best ka. Even si Joseph, hindi niya kinaya ang tukso. Pero, nilabanan niya ito sa pagkakang pagtakbo. Hindi natin tayo labanan ng tukso. Takbuhan natin. Lalo na sa lalaki ang tukso, matindi na sa ganung aspeto yung katulad kay Jose. Hindi na kaya ito, tinakbuhan niya. Hindi niya nabalan ng labanan. Nilabanan niya ng pagtakbo, ng pag-iwas. Ganun po ang paglaban. So, tanda natin, sympathize means feel together with, to suffer with someone, share in sorrow and temptation. Kaya, kasama natin ang Diyos, God with us. Ginamit natin kanina. Ano sabi doon? He knows our frailty. Yung ating mga faults, ating mga kamalian, and even our kayabangan. Alam nila ang ating pinagdadaanan. Kaya nga, He knows our weaknesses. Alam niya ang ating mga kahinaan. So with our weaknesses, Jesus understands our frailty. Yeah. He knows our frailty, not just observed from afar, but from experience. Naranasan niya kasi yan. Kaya paglapit natin, Lord, alam mo naman. Hindi yung parang, Lord, maintindihan mo na ito. Hindi gano'n. Nakipag-bargaining ka. Kaya wala akong pagbabago. Kaibigan, Jesus was tempted in every way, so He understands human pain, shame, failure, doubt, loneliness. This means we have a counselor, not just a dating. Meron tayo, counselor, nagpapayo through His word. Kaya, theologically, we need not hide our weaknesses from God or from those who minister to us. Find the person or persons of accountability. Kaya, bukod sa accountability group, pumili ka ng isang taong matatag na pagsasabihin mo ng ipahinaan na hindi ka i-chichika, hindi ka imamartes, itutotonits. Ano yan? Para sa ganun, mabantayan ka at matulungan ka. Dahil hindi mo kayang mag-isa. I-deal ang iyong kainaan, ang ating kainaan, ang mga kainaan. Kasi kung kaya mo, ay the best na. Baka naman the best yan, maging the beast. Ha? Kaya huwag mo magkakatiwala ng the best yung ginagawa mo, ha? Baka maging the beast yan. Kasi pag wala yan sa prinsipyo ng Diyos. Kaya sometimes, mali talaga yan. Nakapokus ako sa Panginoon. Sa kapatid sa Panginoon, hindi. That's the beast. Hindi the best yan.
Dapat vertical and horizontal ang ating maayos na relationship. Otherwise, hindi ka lalagot sa Panginoon. Mali ang iyong pananaw. Yan ang nagtambling block sa ating paglago. And napasukan ka ng pride. Okay? Kaya, invites us to bring our weaknesses honestly to Him. So, secondly, He was tempted in every respect as we are. Kaya kung karanas tayo temptation, si Jesus Christ ang talagang dapat natin lapitan, mga kapatid. In every respect, He indicates that the kinds of temptations like fear, hunger, rejection, loneliness, power, betrayal, pagkakassin, etc. are not foreign to Him. Temptation does not equal sin. Jesus was tempted but did not sin. Ang kagandahan sa ating Diyos na itong temptation ito, though universal, no? Naranasan niya ng lahat natin. It's not too difficult. Hindi ito mahirap kung si Kristo ang namamagitan sa atin. Kung si Kristo ay ina-acknowledge natin sa ating buhay. Siya ang namumuno sa atin. Kaya nga, theologically, because Christ has been tempted, we can resist temptation. Not in our own strength alone, but trusting His strength and intercession. The key on this is knowing Christ more and more. Kung hindi natin ginagawa ang kilalanin ng Diyos, mapalipit tayo kapalipit na tayo ay maten sa mga maling gawa, gawin, kaisipan, pananaw. That's it. And thirdly, He sympathized us with our weaknesses, yet He remained without sin. He remained without sin. Despite being fully tempted, Jesus never sinned. Starting temptation, Satan, 3 times. Okay? And then, during the time of this crucifixion, prior to that, hindi siya nagkasala. Katiting, nagumulti ng pananalitang masama. At doon tayo, gaganti tayo eh. Pero siya, hindi, binabalik niya ito sa kanyang interrogator, sa kanyang, kumakalaban sa kanya. Para magkaroon ng kayali sa inyo sa buhay. So, He never once merited judgment. So therefore, He is able to offer one perfect sacrifice, intercede for us, and His intercession is effective. Christ's sinlessness, walang kasalanan, malinis. Huwag tayo, sapatan, makan ng Panginoon, also sinless. But while we're still here, we must try to be less sin. Less sin. Okay, walang sasabihin, wala akong kasalanan. Kahit po tayo mga pataya, hindi tayo free, exempted in sin. That's why we are in the process of sanctification. Pinapagimbalan tayo ng Diyos. Kaya kung patuloy tayo, nakikinig sa Diyos, umaasa sa Diyos, hindi nagmamatigas ang puso sa Diyos, at pinapabasag ang puso ng Diyos, susunod na awitin na yan, pusong basag, no? Para ang ating mga puso ay maging pusong dalisan, para hindi awitin si kartong dalisan. So, only in Christ has perfection. So, last, therefore, let's approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace or help at the time of our need, So, thirdly, because of what Christ has done, we are invited to approach God boldly. No? Walang hiya. Hindi na hiya. Eh, kapsol. Negative yun, no? Makahiwalay po yun, ha? Walang hiya o hindi na hiya o malakas ang loob. Not with fear or doubting or self-condemnation,
but with assurance that He will welcome us. He will welcome us. So kaya nga, this is our bold access. No? Matapang na pagpasok at pagtanggap ng habag at grasya ng Diyos. So knowing Christ and that He shares our sufferings, so we make to what He means to us. Kaya nga, first, drawing near with confidence to the throne of God. God's grace. So, implies movement. Kaya kailangan talaga may effort tayo eh. No? May effort tayong lumapit sa Diyos. Kung ano naman, magpatulong sa kapatid na matatag para lumapit sa Panginoon kaysa maging tumigas ang puso mo sa Panginoon. So, theologically, we ought to cultivate the habit of coming to God boldly, matapang, with confidence, and so on. But that's why if we pray directly to Him, God listens to us. Then honestly, and not holding back because of shame or fear. Ito po, no? Ang gawa tayong kasalanan. Ang gawa naman ng kasalanan, hindi pa lumalapit sa Diyos. O hindi humihingi ng tulong. No? Nahihiya. Ano gusto mo? Manatili kang nahihiya na hindi lumalapit sa Panginoon? O nahihiya ka, pero lumalapit na sa Panginoon dahil may puso ka nagdanais, no? Na maging marapat sa Diyos. Kaya nangyayari sa mga hindi na lumalapit sa Panginoon dahil sa kanyang nagagawang kasalanan, yun na, hanggang sa papunta na sa mundo o sa libutan. Kaya po, matutunan tayo sa mga nawala na. No? Third, secondly, receiving mercy. Yan. Matatanggap natin ang habag ng Diyos. Mercy daw ay God withholding punishment. Imbis na paparusahan tayo dahil sa habag ng Diyos, naawa sa atin, hinabagan tayo. Diba ang kagahan ng mercy at ng grace? Yung grace, no? Hindi tayo marapit dapat, pero binigay sa atin. Yung mercy, nangawa sa atin ng Diyos, o minarapat niyang tayo mapagan. Yan yun, kaibahan ng mercy and grace. So, Christ bore our sin, we are pardoned, tinatawad. Tanda natin, ang habag ay ang unang regalo ng kapatawaran. At it restores relationship with God. We do not need to wait until we are good enough. Yan. Sabi ko, kanina. Pag okay na ako, ako lalapit sa Panginoon, saka ako ang feeling good. Para matanggap yung mercy. No. God offers mercy first to the one who comes. Kaya you need to come. Tapos sabi nga, draw near to Him, and He will draw near to you. Nakita niyo po yung ano yan? Hindi ka lalapit. Pagkakot nalala ng Diyos, kailangan ikaw lumapit sa Diyos. Ano ka, Diyos? Pakalapitan ng Diyos? Kaya nga yung mga dinibisiktira natin. Ayos na ba tayo mamaya? Pag wala silang effort, di sila lumalapit, di sila magpo-communicate. That's the time the church will decide, will announce they were excommunicated. That's it. Para sa ganun, ano man gawin nila sa buhay nila na iba sa ating paniniwala at pamumuhay, masasabi natin, hindi na po namin yan kasama. We are not with them. And also them with us. That's it. So, lastly, finding grace in time of need. Yan. Kung tayo po ay nakapapasok sa Diyos, receive ng habag at grasya ng Diyos, makakahanap tayo, makatagpo tayo ng grasya sa panahon ng ating pangailangan. Grace here is empowerment beyond forgiveness to help us to live with strength, comfort, provisions. So in time of need means in every human trial, which is it's our temptation, loss, decision, sufferings. God's grace is not just future-oriented or like but present-oriented. Even now, and the end of our lives, hindi pa darating ng Panginoon.
It supports us in our everyday sufferings and weaknesses. Pero we need God alone. Because it is God's will to help us, not leave us alone. We are to rely on grace daily. Daily. Kaya sabi niya sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Philippians 4:19. Sabi na, and my God shall supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. So, in this passage, reveals us Jesus is not just a figure from long ago. No? Hindi siya lang isang figura ng nakarapan mo. He is our great high priest interceding for us to God, Father, with divine authority and holiness. He enters into our human condition, not to feel, experience our weaknesses, temptation, but He did not sin. And lastly, therefore, we are invited to come here boldly, no? To hold on to our confession and to receive mercy and grace in the exact moments we need them. Kaya kung tayo po ba ay naghahanap ng tulong, saan ba tayo pupunta una? Ha? Sa tao? Sa Diyos muna. So, let's apply this daily confession and meditation. Begin morning pa lang, AM. Hindi na pura. Pero maganda na rin, no? AM. Begin. O, di ba? Hindi PM. Pagkagising sa umaga. Pero di po. Type po lang yan, type po. Pero begin po yan. Or end each day by declaring who Christ is. Our identity with the great high priest, and remind ourselves of His sympathy and grace. Hebrews 4:14-16 in our prayer. So, secondly, honest sharing of weaknesses. Huwag kang magsikreto. Alam natin, pumili kayo ng matataglas pa ng pagkaya. Tutulungan na yan. Small groups or with trusted Christian friends, share your temptations, fears, doubts, and so on and so forth that hinders our faith in Christ. Let Christ's sympathy give you courage not to isolate. No man is an island, much more in Christian realm. Thirdly, bold prayer in need. Matapang tayo sa pananalangin. Nag-share ako sa inyo ng mga about prayer. Sa prayer na easy natin. Basahin niyo po yun. Para sa ganun, when trouble comes, illness, job loss, relational trauma, pray boldly to the throne of grace. Not ashamed, di nahiya, but expecting mercy and grace. No, tapos ko yung aking tula about the title is At the Edge of My Bed. At the edge of my bed. Kasi every morning nagigising ko, umupo ako sa edge ng aming kama at nanahimik at mananalangin after well-being at makaawit ng song. And fourthly, resist shame and religious performance. Pigilan mo ang kamiyaan at yung performance na lang ang ginagawa natin sa Diyos para sa tao. No. When you feel you must earn God's favor, recall that Christ's perfection and priestly work make access possible, not your performance. Kaya nga, this week, identify one situation in your life where you have held back because of fear. May Tagalog version man yan. Ngayong linggo, buklasin mo ang isang sitwasyon sa iyong buhay kung saan ka nagkamali, nag-aatubili dahil sa takot, hiya o pagluluda. Lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa tao na gagamitin ng Panginoon.
para sa trono ng biyaya ng Diyos. Manalangin na may tapang, ipamiyag ang awa at biyaya ng Diyos. Okay? So, talagang napakadakila talaga ng Diyos. Siya lang talagang ating aasahan. Wala nang iba pa. Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid. Dalangin ko, dalangin natin, patuloy, ang isa't isa, na kumapit natin sa Panginoon. Huwag mo niyang lumapit kahit may kasalanan. Kaysa naman hindi ka lalapit, mas lalo ko lang lalayo. Okay? Pag lumapit ka, ang Diyos ng awa at grasya at kabanalan ang siyang tutulong sa atin upang makalaya. No? Sa anumang bagay na mahal sa ating patuloy na pagkilala at paglapit sa Diyos, sa dakilang sacerdote ng Diyos. Amen? Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa message na ito, na iyong tinuro, pinahayag sa atin. Nawa, O Diyos, patuloy na tumiwa ito sa aming puso. Kilalanin ka, O Diyos, na aming dakilang sacerdote na namamagitan sa aming doon sa langit, sa iyong mga. Napagpalaan mo, O Diyos, ito sa aming puso at maibahagi ito sa ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, salamat sa matapos na pakikinig natin sa salita ng Panginoon. Ngayon naman ay dadako tayo sa pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pagbabalik ng ilaho. Sinasabi na tithing or yung gagawin natin pagbabalik. Tithing is not giving to God. So, hindi ito pagbibigay sa Panginoon. Bagkus ito ay returning what is His. So, hindi natin binibigyan ng Panginoon, kundi ibinabalik natin yung mga galing din sa Panginoon. No? Binibigyan niya tayo ng mga blessings, binibigyan niya tayo ng lakas, binibigyan niya tayo ng lahat ng ating mga pangangailangan. So, dapat lang na ibalik natin yung para sa Kanya. So, ang ating isipin na yun ay binibigay natin sa Panginoon. So, sinasabi rin, no, hindi lang naman kasi pera ang dapat natin ibalik sa Panginoon. No? Maraming aspeto na pwede natin ibalik ang mga pagpapala ng Panginoon sa atin. Pwede yung lakas natin, pwede yung, yung resources natin, pwede rin yung time natin. Maraming pwede natin ibabalik sa pamamagitan ng maraming paraan. No? At meron din sa Matthew 6:18. Ito yung bata pa ako parang grade 3 or grade 4 pa ako, kabisado ko na po Matthew. Ito yung una kong memory verse ng Matthew 6:18. Your Father knows what you need before you ask Him. So alam naman natin na tayo ay tao lang. Marami tayong mga hinihiling, marami tayong mga pangangailangan. Pero kung uunahin natin ang Panginoon na ibabalik natin ito sa Kanya, no? Alam na ng Panginoon kung ano yung mga pangangailangan natin. So, kailangan ibalik natin ang nararapat na pagsamba para sa Panginoon. So, gawin po natin.
Mahal po natin manalangin siya nga po, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Kami ay sumasamba o magitan ng pagbabalik ng ikaw po. Magamit nawa ito, Panginoon, sa itinalago ng iyong iglesia, sa lugar ng fortune, galing sa lugar ng itong bayan. Salamat po sa patuloy ng pagpapala sa aming Panginoon at po namin kalilimutan na ang mga pagpapala ay pinatama sa Panginoon ay nagmumula sa iyong Panginoon. Kasama naman mga buhay at lugar ng kalusugan upang magampanan ng aming mga trabaho sa araw-araw. At nawa, Panginoon, patuloy mong pagpalain ng iyong mga negosyo, patuloy mong pagpalain ng iyong mga katawang pisikal upang magampanan natin ang ating mga trabaho sa araw-araw. Maraming salamat po. Pinapalit po namin ang pagpulit pagsama sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tuwing unang linggo ng buwan, October na. Ako, susunod, December na. November pa pala. Pero napakabilis na ng mga buwan na nangyayari. Salamat sa Panginoon na konti na lang makatapos na naman tayo ng 2025 atong 2026. So let's continue to gather for God's name, for God's sake. So, communion, service, or Lord's Supper commemoration. Dito po ang ini-invite o nanyang sumalo ay yung may personal ng pagkakakilala at relasyon sa Panginoon. That's it. At upang sa ganon, patuloy natin malala at kapila ng gawa sa ating kaligtasan. Kaya isa ito sa pinagupilit ng alalahanin. The other one is the water of baptism. So, this is the time that we must reflect ourselves before God. Ano po yung ating mga nagawang kasalanan, pagminaan, isip ka sa gawa, kung nasabi na, mga sama, ay hindi natin ito na pagsisigil, makatawaran sa Panginoon. Ang Diyos, sabi niya, pinapahayag natin ang ating kasalanan kapag nasa sa kanyang pagkatawarin at ililisan sa ating kalimutan. So, ito po ay hindi naging literal na dugo at laman ni Kristo. Hindi ito lamang po ay simbolo upang patuloy natin maalala na meron isang Diyos ng katawang tao nag-aral na ng buwan para sa atin. So, tayo po ay lumako sa panalangin. Manalangin po tayo at magsiyasat ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Dakilang Diyos, maraming salamat at kami po ay muling makapag-aalaala ng iyong ginawa sa puso ng pagbabago. Ako ka nagdusa, hirap, kayo po ay naguling ang tunan kasama ng iyong mga alagad upang ituro, ipangalan at bilingan sila na magpatuloy sa pananampalataya sa inyo at alalahanin ang inyong pagliligtas doon sa puso ng kanta. Kaya tinahin po Diyos kung marapatin sa inyong kabananan at uwiran o sa inyo sa aming paglakad dito sa lupa ay patuloy kang nasa amin. Salamat po ng marami. Pagsabasan mo ang elementong ito na simbolo ng iyong katawan at tugong ng sakripisyo para tayo sa aming mga sinunod. Salamat po. Dakila ang pag-ibig ko Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Nagawa po ating mga katuwang si
Brother Pedro at saka si Brother Roland, sila lang ang susuyo. Nakita natin ang ating mga kalalakihan ngayon. Mga Bible scholars na ito. Right? So, ayan. Ayan talaga mga lalaki. Kaya praise to God, ang wala, yung mag-asama. Mga kaibigan. So, praise God, dahil talagang lalaki naman ating mga katuwang sa pangunguna. Of course, mga babae din naman. Praise God. Ang tinapay, sapagkat ito po sa Panginoon, ang binigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, ang gabing sa ipagkando, ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ay ganun din puputol at sinabi, kay aking katawan ang pinuputol sa inyo, para sa inyo, gawin ito para sa pagdaraanan sa akin. Gawin ko natin. Pagkatapos magapunan na sinasabi, ang saro ito ay isang bagong pa sa aking dugo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Na tuwing kayo ito sa pag-alaala sa akin. Gawin ko natin. Tayo po ng langit, sabi ng Diyos, maraming po salamat. Muli na kami po yung nakapag-alaala na yung tagubilin. Bawa, tuloy na sumaamin ang palalang ito kung sa ganoon sa aming paglakad sa lupa ay kasama lagi namin ang iyong aral at tagubilin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. At sa punto ito, tayo po'y tumayo at meron tayong benevolent offering para sa dagilang pangangailangan ng mga kapatid sa Panginoon.
Yan, dito po yan. Matapos pangunahan ayon sa aming pananampalataya sa Espiritu ng Diyos na tanggapin ang Panginoon Hesus Kristo bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Kami ngayon sa harap ng Diyos at ng pag-ibig nito ay buong taimtim at galak na nakikisa sa upang ito bilang katawan ng Kristo. Sumasangayon kami pumunta kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Sama-sama lumakad sa Kristiyanong pag-ibig. Maghangat para sa ilalalo ng Iglesia. Sa kapunungan at pagkala ng kahiyan. Ang bibigay ko wala pagkakit ang suporta sa kawain. Sa mga kasusin ng Iglesia. At sa tulong sa mga kaibigan. At sa pagkakalanan ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Pinapangako rin namin mapanatili ang pamilya at yung bagong debosyon, pagtutulong sa aming mga anak, pagnanais na maligtas ang aming pamilya at mga kaibigan. Buhay ng tama sa mundo, maging bata sa aming pagsisalunwa, tapat sa aming pinangako, magbigay ng mabuting halimbawa sa aming araw-araw na buhay. Iniwas sa anumang chismis, paninirang puri at sobrang pagkagalit. Iniwas sa pagsusulat, pagpili, pagtitinda, magkampilig, hindi pagkakaitulog ng mga gamit ng pagpapinok na nakalasin na hindi. At ang masustansya na nakasira ng katawan, pagkatao at pamilya. Tumayo sa pornografiya at maging maligid sa ating mga pagsisimba, nakalaluin ang halaga ng ating tagapagligtas. Pinapangako rin namin na matitingnan namin ang isa't isa bilang minamahal na kapatid. Padalahanin ang bawat isa sa panalangin. Tulungan ang bawat isa sa karamdaman at dalanghatin. Pagkakaroon ng simpasyang mga Kristiyanong pag-alang sa pananalihan. Iwasan ang pagiging maramdamin, sabay tayo ng damang pagayo sa mga kalang mga utos na ating tagapagligtas at may pagkasundo agad. Hindi naniniwala sa salitaan ng Diyos na ang sinasabi, lalaki at babae lamang ang limitaan ng kasakiran ng tao. Kaya naman, ang pagsasama ang ilaw at asawa sa mata ng Diyos ay para sa lalaki at babae lamang. Ay kung lahat, pinapangako rin namin na kung kami ay ilipat ng lugar sa lahat ng maling panahon, Ay gagawin hindi ang mag-asar ng aming Iglesia kung saan maaari namin kami ang diwa ng kasunduan ito at ang prinsipyo ng sultan. Ay po mga puna at tumapos ng mga pabalikan. Sanda ko tayo sa ating mga announcement. Ang attendance natin nakaraang worship service September 28, ang adult ay 24, ang children ay 10. Sa Sunday school naman, ang adult ay 22, ang children ay 7. So, nung prayer meeting last Thursday, ang adult ay 14, ang children ay 5. Huwag natin kalimutan, let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since ang pagdating ng Panginoon ay malapit na maganap. Ang attendance naman ng walang nangyari kasi nga nasa kaya nga pala. Anak na children's ministry kahapon. Pero natin kalimutan sinasabi ng Biblia, let us not train up the child in the way you should go so that when we grow old, he will not depart from it. So, ang attendance, Mother's Ministry, wala, kasi nga may ganap kahapon. Kami nasa in building. Ayan, sa darating na October 9, Thursday, na prayer meeting, ang presider ay si
ang presider, ang devotional si Pastor dito sa August Church. Worship presider sa next Sunday ay si Sister Malu. Ang ushers and morning greeters, si Siana at si Evelyn. Birthday and wedding anniversary, meron bang upcoming? So, wala. Walang mag-birthday. Ang ating tithes and giving na karang Sunday ay 4,750. Patuloy na nananawagan, tinatawagan ang mga kalalakihan na magpursige sa pag-aaral ng salita ng Panginoon upang tumatag sa pananampalataya. No? Every Saturday, 5:30 p.m. hanggang 6:45 dito sa church. No? Patuloy lang tayo ang salita ng Panginoon. Ganon din yung Ministry of Biscuit. Kung meron kayong mga extra na makapagbigay, makapag-donate ng mga biscuit para sa gawain ng mga children ministry. Gawin po natin. Next. October 12, sa susunod na sa November yan. No? November 12. Agape Feast. No? Mag-prepare tayo, no? Maaga pa lang ina-announce na. So, hindi ito biglaan. Alam na natin, naka-schedule na. So, we are must prepared na already. So, right after service, merong Bible study. Ay, Sunday school pala. Okay. Ngayon, tatapos tayo sa prayer and benediction. Thank you. Near the end, family retreat. Praise God, dahil binyan report at as na yung week. Pero kahapon, nalaman niya dahil yung kanyang kaisa-isang tao ay born again din pala. Sabi ng tao na yan sa boss niya, ni-ate. Born again din siya. Paano kami mag-depart, sabi niya, ganun ba eh? Born again pala kayo. Hindi siya. Kaya magandang sila natin this time. So, same rate pa rin daw. Kasi, kita nyo man, wala pa tayo sa mga kasulog na, magdiring, paggamit na sa atin. Walang ibang ganung rate. Yung PAB, mas mataas pa dun. Pero let's pray na ganun pa rin kahit 30 plus tayo, 30%. Hindi tayo mag-pray. Maganda yung praise. So, praise be to God. And by the way, sa mga wala pa nito, sino wala pa nito? Maganda ito. Art of Survival. Sa buhay. Sa buhay, dahil na, base sa ating lesson niya, na kung saan we are not exempted in experiencing, encountering, trial, suffering. This might help you. With this, Tagalog po ito. Mas madaling maintindihan. So, nandun po, pakibigyan. Sino wala pa, kasi binigyan ko rin po hapon yung ating ministers. Yung wala pa. Yung wala pa. Dahil dito sa Marval Pastors Fellowship. Yun po. Let us all stand and let us pray. Unless meron po kayong prayer concerns, gusto mo dito ang panalangin? Okay. Tayo po ay
Mananalig. Dakilang Diyos, maraming salamat sa panguna mo sa amin. At patuloy kami lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba at tinataas ka o Diyos sa aming kalainan, sa aming buhay. Kapag kayo lamang ang tunay manalalapitan at maghinga ng tulong at magbibigay sa amin ng tulong, ng habag at grasya dahil sa inyong laki ng pag-ibig sa amin. Salamat po. Patuloy namin tinataas ang pumunto sa kapayapaan, sa mga karagera at nagkakasigalot sa mga territories. Nawa, kapayapaan ni Kristo ang nagawad ng Diyos at natapos na kagulingan. At din po sa aming bansa, katalagaan, kaisan, kapayapaan, kasaganahan. Patuloy namin tinataas ang aming presidente at ang mga kanyang cabinet members, nagkaroon ng wisdom and guidance mo, O Lord, kung saan ang bansa ay naharap sa mga issues, politics, even sa government. Dalangin ko, O Diyos, dalangin po namin itong mga bad issues na ito, Lord, ay matapos mo. Lalo na po yung corruption issues. Nawa yung mga sangkot, mga kahit accessories, Lord, ay mapanagot. May mapanagot, makulong, upang magkaroon ng sample at magkaroon ng takot ang mga gagawa pa nito, Diyos. Na kung saan ang aming kawan ng bayan ay kanilang pinupulibat. Nawa o Diyos, mga politiko, mga kontrakto, mga empleyado ng gobyerno, opisyal na yan, Lord, mataas man o mapanagot mo sa mga kanilang ginawang masama. Dahil po, Diyos, ang hustisya ang isang umiral sa ating bansa. Pag sa ganon, ang ating bansa ay umahon na mula sa pagkakalukot dahil sa issue ng korupsyon at kaliwatan. Dahil po, Panginoon, tumahamin ng iyong tulong at gabay. Kaya dalahin po, Panginoon, patuloy ang iyong church, LDFC. Patuloy pangunahan kami. Salamat po sa pagkakalipas sa aming first ministers and servants in building the faith. Dahil po, Diyos, na ang aming mga nakita, nasaksiyan, natutunan, narinig, ay aming isang pagkakas. Nawa kami mga lingkod mo, Diyos, ay magpatuloy na umaasa sa iyo, na kayo ang tunay na namamuna sa amin. Hindi kami bibitaw, hindi kami lalayo, pagkos patuloy pa kami aalam sa paglilingkod sa iyo. Hindi dahil sa reward na aming natanggap, dahil napunta kami sa isang lugar, dahil lang, hindi dahil sa rewards mo sa amin doon sa langit mo, Diyos. So one day, sasabihin kami, well done, good and faithful servants or ministers. Not believers, not converts, but also disciples. Salamat po, Panginoon. Pagdalain po, Diyos, ang mga may trabaho, negosyo, talento, patuloy pagpalain, ingatan, at samahan. Bigyan kami ng magandang kalusugan, ilayo sa mga bigay ng karamdaman, kapahamahan at gawa ng masama. Ang aming mga estudyante, patuloy bigyan ng katalimutan at katandaan sa pag-aaral. Ang kurang ka ng mga pangarap sa inyo, Diyos. At yung mga may karamdaman, kagalingan, provisyon sa lautan, ang ikaw ang gawa, Panginoon. At sa aming mga hearts desires, lato at inaasam sa buhay, igawad mo, Panginoon, ayon sa iyong talon. At sa salita mo na ngayon, nawa, hindi namin kalimutan. Hindi ang titulo ay hindi namin makalimutan. Ang pang-aral lalo na, Panginoon, na kung saan ito ang kanya-atin
ng ilan. Kapag tinanong anong titulo ang natutunan after this day na nawawala. Kaya salamat din sa aking isang kapatid na patuloy ng ministeryo sa pamamagitan ng pagkukuha ng litrato ng aming mensahe sa inyo at upang sa ganun makita natin lapit sa araw-araw at magabayang mag-isa araw ng iyong mensahe. At magpapulit kami, di lamang sa magbasa, di sa lahat sa pag-aaral, sa pakikinig, at pagsasaliksik ng iyong sakdal na araw. Salamat po. At sa iyo po na yung patuloy na nagkakatiwanagan ang gawain after this, Sunday school, discipleship, and sa mga susunod pang mga gawain. Salamat po naman sa iyo namin po na ito hilingan namin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Tanggapin po natin ang bendisyon ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagligtas ng Kristo ating Panginoon, at ang pakipisa ng banal na Espiritu ay patuloy na sumaginawa ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.